Hey, what's good? Here's your boy Jay, and for this episode, nandito tayo sa Marble Mountains, o mas kilala bilang Muhanson. Isang lugar daw na puno ng misteryo, kasaysayan, at may spiritual energy na mararamdaman mo. Ano daddy babe? Usapang entrance muna. Para makapasok ka, ang entrance fee ay around 40,000 VND or roughly around 100 pesos. Pero kung ayaw mo mapagod agad, may option ka para mag-elevator ride at around 40 pesos naman yun. Okay, so sakay tayo elevator kasi mataas siya. Para pagbaba na lang yung problemahin natin. One way kasi yun eh, one way elevator packet eh. Hindi, bababain natin yan, Marble Mountain nga eh. So medyo mahaba yung pila guys. So kung gusto mo makatipid ng energy, pwede ka na rin mag-elevator paakyat tapos lakad ka na lang pababa for the full experience. Pero kung gusto mo ng full adventure, aakay ka talaga. Sa unang tingin pa lang guys, mapapaisip ka na. Okay. Paano nabuo to? Imaginein mo, 5 bundok na biglang parang tumaas na lang mula sa patag na lupa. At hindi random yung 5 yun ah. Bawat isa daw may meaning. Metal, wood, water, fire, at earth. Parang avatar lang eh, no? Oh. At habang paakyat kami sa elevator, unti-unti namin nakikita yung buong danang. At dun mo marirealize, grabe, ibang level talaga dito. Isipin mo may elevator sa bundok. Wow! And speaking of views, pagdating mo sa taas, makikita mo yung coastline ng Danang, yung city skyline at yung dagat na parang walang katapusan. Perfect spots for photos, di ba? Pero mas perfect siya for that moment na titigil ka lang at ma-appreciate siya. Kasi hindi lang siya maganda, may presence siya. Ibang-iba yung vibe pagdating mo sa taas. Parang nasa lumang panahon. And by the way, hindi lang to tourist spot, isa rin tong sacred place for centuries. Hanggang ngayon, may mga templo at shrines dito na actively pa rin ginagamit. Kaya habang naglalakad ka, mararamdaman mo yung kakaibang katahimikan. Yung tipong kahit maraming tao, parang may sariling aura yung lugar. Sa mga mapapansin mo agad is yung attention nila sa detail. Grabe yung pagka-intricate ng design. Tsaka amoy na amoy mo yung insenso. May mga Buddhist temples dito na may mga statue ni Buddha, iba-iba na mga pose. At iba-iba rin daw ang meaning nun. May nakaupo, may nakatayo, may nakangiti. At bawat isa, may sinisimbolo. Very nice. Sa pang-trivia, ginamit na yung ilang caves dito bilang hideout at field hospital nung araw, nung panahon ng Vietnam War. So habang naglalakad ka ngayon sa peaceful na lugar na to, dati pala, isa itong tahimik na saksi ng isang madugang gera. I pray for my pet's long life and Oh. Sige, next ako ah. At kung mahilig ka sa exploration, mas lalo ka mag-i-enjoy dito.
Kasi may mga hidden pathways siya tsaka mga makikitid na tunnels at unexpected exits na bigla kang dadalhin sa mga open viewpoints. Yung tipong akala mo tapos na, pero may mas maganda pa pala sa susunod na liko. Yan. Puntahan pa natin yung isang cave. Sobrang tarik, sobrang taas. Quick tip lang, magpupunta kayo dito. Una, magdala kayo ng tubig kasi medyo mainit tsaka nakakapagod yung mga akyatan. Second, wear comfy clothes. At pagpasok namin sa cave na to, malalaman nyo kung bakit. Ingat ka, mahal ha. Tarik yan. Finally, maglaan ka ng oras kasi hindi ito yung lugar na tipong mamadaliin mo. Kasi every corner, may madidiscover ka. Bali, ito yung wild experience namin. Kasi nagsimula siya, may hinahanap kaming cave na may magandang parang Buddha shrine. Pero iba pala itong panasukan namin. Huwag kang panig, relax na. Relax. May mahawakan dyan. Oh my God. Kailangan kitang i-pull eh. It's hard. So, dahil wala kaming idea, tinahak lang namin siya. Pero grabe ang kipot ng mga tunnels. Wala. Hindi namin in-expect. Pero since nandun na kami, no choice na kundi panindigan yun. Patakot yung mga bato na yun, no? Ayoko nang pumasok dun, pucha. Parang hirap na babe dun, no? Sa taas. So yun nga, kasi napakadilim tsaka napakatalik ng aakyatan mo at ang sikip pa. Pero since minsan na kami na andun, might as well try na rin namin. So, napasubo kami. Ay, yan na, okay na. Yan na, okay na. Selfie ka pa. For the reals. May ibandaan naman yata, baby. Go, palabas. Wala ba? Kasi wala pa bumababa eh. Whew. Wala pa bang bumababa? Si ate nga, di ba bumaba? Hindi siya pumasok na hintayin niya yung boyfriend niya. Oh shit, that's it. Yung forma mo hindi pang hiking, pang hoyan ka lang eh. Madulas kasi marmol eh. So finally, ito pala yung inano namin, pinaka-tok-tok. At kung tatanungin mo ko kung worth it ba, Marble Mountains is definitely worth it. Hindi Grabe na siya yan. bundok. Isa siyang experience na mararamdaman mo talaga sa bawat takbang. Kasi minsan, yung mga bagay na least mong ini-expect, yun pa yung nagiging pinaka-memorable. Teka lang, inaano ko lang yung... She's the king of the house. Yan, so... Hanapin natin We made it alive. Hindi namin in-expect yun. Pero ito, bababa na kami. Hanapin pa namin isang cave. Yung gusto makita na. O, dalawang cave pa daw. Okay, sige. So, medyo ano na siya. Yung bata dun sa Japanese, ang galing niya bumaba. Buti na lang,
Maraming tindahan na nagbebenta ng refreshments tsaka yung mga fresh mango tsaka orange. And in fairness, mura lang siya. So ayan, tamang chill muna kami and pahinga before sumabak ulit sa exploration. Kasi hinahanap namin yung cave na gusto ng asawa ko. At yun, mukhang ito na nga yun. So tara, silipin natin. Isa pang cool detail, marami sa mga templo dito ay gawa mismo sa gilid ng bundok or minsan sa loob ng cave. Oo, may mga templo talaga na literal na nasa loob ng kuweba. At dun papasok yung pinaka-unique na experience. Imaginein mo, papasok ka sa isang madilim na cave, tapos habang kalakad ka, unti-unti may liwanag. Hanggang sa makita mo, may isang altar, isang Buddha statue, at natural light na bumabagsak mula sa butas ng kisame. Napaka-cinematic. Ito rin yung famous na Huyen Concave. Dito, pakikita mo yung perfect blend ng nature tsaka spirituality. Naks, yung ilaw kasi pumapasok mula sa taas tapos tumatama sa usok ng insenso. Tapos may mga tao kang makikita na tahimik na nagdarasalan sa gilid. Hindi mo kailangan maging religious para ma-appreciate, pero mararamdaman mo talaga. Sa bawat temple na madadaanan mo, iba't iba ang vibe tsaka energy. May tahimik, medyo mystical, tapos may parang mga tinatagong kwento. At kung mapapansin mo, karamihan sa kanila, hindi crowded. Kasi maraming tao dumadaan lang, pero hindi tumitigil. Pero kung maglalaan ka na kahit ilang minuto lang, umupo, tumahimik at mag-observe, doon mo mararamdaman yung tunay na essence ng lugar. Hindi lang siya pang adventure at views, isa rin siyang lugar para huminto at mag-reflect. So habang nag-explore ka ng Marble Mountains, huwag mo lang hanapin yung best photo spot, hanapin mo rin yung mga templong tahimik lang na naghihintay na mapansin mo. Okay, so that's a wrap. Grabe, ganda dito. Ganda ng mga caves, ganda ng mga temples. Medyo peak season lang, so daming tourist. Ang hirap makahanap ng magandang spot na walang tao. But yeah, I hope you like this episode. Next stop namin is Hoi An, means sa Lantern and the Lantern Festival. So I'll see you guys later. Bye-bye. Alright guys, thanks for watching. I hope you like this episode as much as we did. And if may time kayo, please naman, pa-like na rin and subscribe sa channel ko. Help me grow my channel. So here's your boy Jay. The next episode, I'm out. Ciao.